Hello Universe! Welcome to my channel! Kamusta kayong lahat dyan? Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayong saan man kayong lugar nanonood sa akin. Sa aking mga subscribers, kamusta po kayo? At sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, please subscribe naman po, palambing, and like my channel, my videos. Thank you po. Alam nyo guys, unexpected talaga ang vlog na to kasi kaya nga dito na lang tayo sa sasakyan nag-shoot kasi unexpected talaga ito guys, dahil sa isang unexpected din na pangyayari o resulta. Diyos ko day, sa ginanap na Miss Cosmo 2024 kagabi sa Saigon, Vietnam ba? Sa Vietnam. Ay naku guys, nakakalungkot ang vlog na to kasi hindi tayo nakapasok ang Miss Philippines Atisa sa top 5. What went wrong guys? Ano ba ang nangyari? Bakit? Isa talagang malaking bakit. Malaking tanong, bakit? Bakit talaga? Napanood naman siguro natin sa dami ng mga Pinoy, halos lahat ng Pinoy nanood, 'di ba? Sumuporta. Yung karamihan pa nga pumunta talaga sa Vietnam para lang talaga makapanood ng live, 'di ba? Para suportahan yung candidate natin. Tapos yun lang ang nangyari. Ay naku guys, di talaga ako makapaniwala. Until now hindi nagsisink in sa akin. Napuyat lang ako. Kita nyo naman sa mukha ko guys, super ngarag tayo ngayon. Diyos ko, ewan ko na lang. Napuyat ako. Tapos yun lang pala. Ay nako, ewan ko, parang feeling ko lagi nila tayong pinagkakaisahan, no? Pinagkakaisahan nila lagi yung Philippines. Kagabi pa sana guys, ako mag-shoot ng about sa review ko sa nangyaring Miss Cosmo 2024, pero pinigilan ko yung sarili ko kasi galit, sa totoo lang ha, galit talaga yung nandito sa akin after ng show. Parang kaya pinigilan ko na lang mag-shoot talaga kasi mag-vlog after ng show kasi iniiwasan ko na lang talaga kasi baka kung ano yung masabi ko dahil sa nangyari. Nakakalungkot talaga guys. Alam mo, nakakalungkot. Ginawa ni Atisa lahat. Binigay niya yung best niya para i-represent yung country natin. Tapos yun lang ang gagawin nila. Ay nako guys, di talaga ako makapaniwala. Bakit? Magre-recap tayo guys, no? Ang Miss Cosmo 2024 is first Cosmo 2024, kumbaga parang launching nila, 'di ba? So of course talaga expected talaga natin na bongga yung show, 'di ba? Pero in fairness naman talaga, bongga naman talaga yung stage, ang laki, ang lapad. Kung ikaw ata yung candidate, talagang mahihingal ka, 'di ba? Pero na-appreciate ko talaga, bongga yung stage kasi ang laki. Ma-showcase mo talaga yung gown mo, yung sa swimsuit, sa swimwear, lahat ng exposures mo talaga, ma-showcase mo talaga dahil sa lapad ng stage. Pero sa ang production din nila ang ganda kasi parang naka-futuristic attire silang lahat, costume ganon. Ang cute pa naman ng color, di ba? Bagay talagang Cosmo na Cosmo talaga. Yun lang, ang problema ko lang talaga doon sa ano nila, yung production ang ganda. Ang problema ko lang talaga is yung hi guys, sorry naputol po tayo kasi may nag-ano sa akin, may tumawag sa akin. Yun guys, balik tayo no sa ano, yung isang ano ko lang talaga, yung hindi ko nagustuhan lang talaga is yung camera nila, yung kuha nila sa beauty pageant guys, 'di ba? Yung angles ng mga shots nila, hindi ko nagustuhan kasi parang hindi pinaghandaan, parang hindi pinag-aralan, ganon, 'di ba? Kasi
ang pangit ng mga angles ng candidates. At saka may mga shots sila sa taas na biglang mag-zoom, tapos biglang parang ang likot. At saka dahil sa laki ng stage, hindi naka-capture ng ano nila, hindi masyado naka-capture ng camera nila. Yun lang talaga ang di ko nagustuhan doon sa ano nila, sa show. Sayang kasi dapat may mga pinag-aralan talaga nila yung mga angles, kung ano yung mga magagandang angles, kasi ang gaganda ng candidates, di ba? Ang gaganda ng mga exposures, ang ganda ng production, lahat. Di ba? At ang lapad ng stage, yun yung gusto ko. Malapad talaga yung stage. Tapos, ang isa rin na di ko nagustuhan is yung parang yung floor ng stage, parang hindi kagaya ng sa Miss Universe, hindi kagaya ng sa Miss Grand International, Miss World na makinis, makintab, talagang kumikinang talaga. Yung sa kanila parang, sa tingin ko parang rough, pero siguro iniiwasan din nilang magkaroon ng mga untoward incidents na baka may madulas or something like yung nangyari kay Atisa, di ba? Siguro yun din yung pinaghandaan nila, pero mostly naman sa mga pageants, ganun naman talaga, makintab naman talaga, at saka wala namang nangyayari, di ba? Depende naman lang yun sa kandidata talaga, sa candidates, di ba? Na mag-ingat din. Yun lang. Tapos, ang isa ko pang nagustuhan sa Miss Cosmo is ang bilis ng pacing talaga ng show. After ng production, top 21 agad, then walang kuskus balungos, guys, top 10 agad, tapos walang kung ano-anong mga eklavu, talagang top 10 agad, top 5, ganun. Pero yun nga lang, ang nakakalungkot talaga, guys, bakit hindi tayo nakapasok sa top 5, which is deserve talaga natin ni Atisa, di ba? Wala akong nakikitang mali talaga. Bakit? Tapos may mga napapanood akong mga vloggers din, na mga pageant enthusiasts, na may mga nagsasabi na dahil daw doon sa gown ni Atisa, dahil daw doon sa performance ni Atisa sa finals. Para sa akin, yung performance ni Atisa sa finals, maganda naman eh. Tinodo niya naman sa swimsuit, tinodo niya naman. Partida, naku, Diyos ko, nagka-sprain pa yun, diba? At yung gown ni Atisa, hindi naman, it's revealing, but napaka-decente pa rin tingnan, napakaganda. Alam mo, kagaya nung gown ni Atisa sa preliminary, gusto ko, kahit balot na balot siya, kasi nakita ko doon yung uniqueness. Parang gusto lang siguro ni Atisa na ihatid yung, kumbaga, maging unique sa lahat. Hindi yung ganun-ganun na lang, yung may mga slit sa sides, yung may mga slit sa, gusto siguro ni Atisa talaga na part yun ng strategy, di ba, ng team, na kailangan mapaiba talaga sa lahat. So gusto ko kong Cosmo talaga yung kulay ng gown niya sa preliminary, napaka-unique. At saka bagay na bagay sa kanya, talagang lutang na lutang talaga yung ganda niya. At saka yung gown naman niya sa finals, ang ganda-ganda ni Atisa, at ang ganda ng pagka-execute niya. Ang ganda ng gown para sa akin. If it's too much revealing, well, it is. But para sa akin, napaka-decente pa rin tingnan, kasi ang ganda ni Atisa talaga. Kung sa padyusahan lang, naku, Diyos ko, walang lalamang kay Atisa doon. At saka yun nga ang tanong, bakit hindi tayo nakapasok talaga sa top 5? Parang sinayang nila si Atisa. Bagay na bagay talaga si Atisa manalo. Siya talaga dapat at saka guys, yung na-observe ko rin sa lahat ng mga beauty pageants na sinusubaybayan ko, Miss Universe, Miss World, Miss Grand International, kung ano-ano pa. Hello, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi tayo marunong magbigay talaga ng mga opinion natin, yung mga comments natin, yung mga reviews natin, di ba? Ang na-observe ko talaga, guys, parang pagdating sa Philippines, parang pinagkakaisahan nilang hindi pumasok talaga sa top 5, kasi parang iniiwasan nila na ang Philippines kumuda. Kasi once na kumuda talaga yung candidate natin, ang Miss Philippines, talagang, ay naku guys, irok talaga silang lahat, guys, pag kumuda na tayo. Kasi alam nila na yung mga candidates talaga natin ay
Talagang lumalamo ng mikropono, lumalamo ng microphone talaga pag sumagot, guys. Kaya yun ang na-observe ko talaga. Di ba yung nangyari din kay Michelle D sa Miss Universe, di ba? Hindi pumasok sa top 5. At top 5 ba yun? Top 3. Kasi parang pinipigilan nilang kumuda pinipigilan nilang hindi umabot sa Q&A. Kasi pag umabot sa Q&A, doon na sila talaga matutulala lahat. Parang hindi tayo binibigyan ng chance na umabot sa Q&A. Kasi alam naman talaga nila na very well prepared talaga yung mga candidates sa atin. At saka ang tatalino ng mga kandidatang pinapadala natin, hindi lang tayo sa ganda, di ba? Meron din tayo dito. Kaya hindi naman tayo pinanganak kahapon, guys, na hindi natin makahalata, di ba, na ganun yung ginagawa nila. At saka dito sa Cosmo 2024, guys, talagang sinayang talaga nila si Atisa, parang pinagkaisahan. At saka doon din sa judges, guys, parang sa tingin ko 3 Vietnamese ata yung nasa mga judges, di ba? Kaya yun, syempre, saan papabor yun? Di ba doon sa candidate nila? Di ba? Doon sa top 5, guys, may isa talagang hindi dapat pumasok doon Dapat Philippines ang nandoon Kaya, ay naku, nakakalungkot talaga. Hindi ko talaga lubos maiisip na bakit hindi tayo pumasok. Wala naman, Diyos ko, nanood ako, nagpuyat nga ako, pero wala naman talaga ako nakikitang mali. Wala akong nakikitang mali sa performance ni Atisa. Sa nakikita ko talagang binigay niya lahat diba? Binigay niya lahat. Diyos ko, kung padyosahan lang, ay nako, tayo talaga ang lutang na lutang. Ang ganda doon. Lutang na lutang talaga yung ano ni Atisa, yung ganda talaga. Ay nako, ewan ko na lang. Parang sa tingin ko parang worst pa to doon sa MGI, diba, yung nangyari sa Philippines. Pero para sa akin, congratulations pa rin kasi kay Atisa, kasi sa ating lahat, kasi alam naman natin, napanood naman natin lahat, diba, kung gaano inilaban talaga ni Atisa yung Philippines, di ba? Gaano tayo inilaban ni Atisa talaga sa finals. Kaya congratulations pa rin. Sige lang, ganun talaga. Pero halatang halata talaga, guys, na yung talagang desisyon nila, yung resulta nila talagang hindi talaga pabor sa akin. Halatang halata talaga, guys. Naku, Diyos ko, hindi tayo pinagbibigyan kumuda, hindi tayo pinagbibigyan sumagot sa Q&A. Doon tayo pinipigilan Doon nila tayo pinipigilan dahil alam nila, guys, na talagang ay nako, ilalampaso talaga natin silang lahat pagdating sa mga sagot, pagdating sa sagutan. Kaya guys, yun lang talaga, sa totoo lang, until now hindi pa talaga ako makapag-move on dahil sa nangyari sa Miss Cosmo 2024. Tapos nung nanood ako, talagang ibang-iba yung ibang-iba yung nakikita kong reaction ng mga Pinoy doon na nandoon mismo nanood ng live. At saka ang mahal pa daw ng ticket, grabe. Kaya I'm so disappointed talaga. Sana man lang sa susunod, kung magpapadala ulit tayo ng candidate, sana man lang sa susunod bigyan naman nila ng tamang diba? Bigyan naman nila ng tamang diin kung sino yung mga deserving na pumasok o hindi. Kasi sana isipin naman nila yung hirap, yung pagod at ng mga candidates, di ba? Yun yung hirap, yung pagod at saka yung mga bagay na isinasakripisyo ng isang candidate para lang makapag-represent ng country, di ba? Yun lang talaga ang masasabi ko. Kaya Atisa, congratulations, and you've done us proud. Kahit hindi ka nakapasok sa top 5, you really deserve to be in sa top 5. Kaya congratulations and congratulations po sa ating lahat. Again, this is Swena and Amping.